Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Oho. Bumanat na siya ng bumanat na siya ng privilege speech eh. Parang comics eh. Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Wala naman kami yung nalalaman dyan, bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka, palaging ganyan ang ginagawa mo. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga bayarang, mga ilang media na lang naman yan eh. Ang pagsubaybay at pagtingin ng ating mga kababayan. Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pala niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics eh. Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yun na parang slide. Meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palaging gano'n yung taktika niya eh. Tagalasan, bago nyo tuloy, saan doon ba niya nakita yung 500 na yon? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat daw, sulat kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan Opo. na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong i-endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin, kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal resolution, mga asosasyon tama, na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maaaring hindi lang naman ako makakagawa, malalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Maski naman kay doon sa privilege speech, hindi muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ng, ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh.
Ano? Ang nakikita ko nga parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling Obserbasyon. obserbasyon. Yes po. Eh, nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Opo. Kumisan, tinatawag naming amendments dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda bang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lumundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse, sabi niya. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, na hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo, kung naibigay yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit nakakita ng papel na halimbawa, endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na mayroong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Bakit ako ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Wala naman kami yung nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang kontraktor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. Pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na
Wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko Wala may na po. comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasing mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling siya sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling siya sa akin, di maganda. Oo. Tama, okay lang naman yun, opo. Oh, eh paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Ah, may resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, 8 tapos... billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Eh, nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito ha, pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Eh, meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O di direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. May isang item. Meron pang isang item. Oh, nakalagay May na- advertisement. Opo. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre, meron talaga siya eh. Oh, parang Opo. 60 billion. Sipin mo. 68. Oo. Nagsimula na yung 100 eh. Oh, Tumawad na lang hindi sila. ba siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. no? Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week. Oh, ngayon ayaw niyang tawagin. Oh, ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to ha. Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Aha. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Bumiling Talagang- lang eh. Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran nyo kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin sa itong tao na magkataas kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng visa. Maaprobahan o kaya mapayagan. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat inconsistent. Oho. Depende kung sinong pangalan. Oh, akala mo kasi kapag pinagbalingan kanya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Oho. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga mga ilang media na lang naman yan eh. Oho. Ang media ngayon ay parang umaano na eh, nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mga ilan-ilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko, Opo. pag nabigyan ba kita? Kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa.
Etong pang... Pwede mo bang tawagin si Adrian Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya nung resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung nakanapatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi pa yun ang ano eh. Hindi pa yun ang punto hindi eh. na subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun. opo. Pero ngayon, ipatawag mo. Yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost Ano ba niya. Ano po yun? Ano po yun? Ikaw naman eh. Oh. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Opo Lalaki ako. Opo naman. Period. Oh. Hindi nyo nabasa yun? Matagal na, matagal na. Okay, kahit na matagal na ako eh. Hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? O hindi ka ngayon nakasagot. Hindi Yan na ang kasi hirap sa'yo lalaki eh. kami. Privilege speech. Oho. Siguro dalawa lang yata ang napatawag doon. Pero yung SunWest na pag-aari ni Saldico, hindi niya pinatawag. Alam mo kung bakit? Aha. Yan lang ang pa niya sumakay na. Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Oo nga. Oo nga. O yan naman ay pinagtibay na sa nakita ko na yung mga nakasakay sila doon eh. Oho. Ako ba nanghiram ako ng helicopter kay Saldico? Hindi. Oho. Sinasabi niya kinakampihan ko raw si Diskaya Jen. Nelson. Kasi nga kinakitaan eh. May litrato sila ng dalawang mag-asawang Diskaya, nasa gitna siya eh. Ako hindi ko kilala yung mga yun eh. Kaya eleksyon yun ha, eleksyon yun. Opo. Pagkatapos akong pagbibintangan niya, na kinakampihan ko ang Diskaya. Eh panahon ng eleksyon, bakit ka nandun sa gitna ng dalawang mag-asawang Diskaya? Ang dami kong itatanong sa kanya ngayon eh. Oho. O, pinagdiskitahan mo ako eh. Samantalang ang gusto ko lang, tulungan kita. Alang-alang sa tao. Alang-alang sa bayan. Nagalit ka pa sa akin. Ano ba talagang problema mo? Oho. Di ba? No, meron pa ako sinasabi. Doon sa isang pagpapahayag ni Saldico, binanggit niya yung 30 Tamarin Street, sabi ko. Ay, may address nga doon. Kaya kinakailangan tawagin mo ako si Yusek Jojo Cadiz. Oo, nabanggit yung pangalan. Kasi, matibay yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya, yung 1 billion ay diniliver ko sa 30 Tamarin Street, South Forbes. Opo. Sang-ayon sa utos ni former Speaker Martin Romualdez. Doon ko i-deliver dahil drop-off point yon. Oho. Ngayon, ang sinabi niya na tumanggap ng pera, drop-off point, ang sabi nila, yung pera na yon ay di-deliver naman sa bahay ng Pangulong Marcos. Sa Aguado daw. Aligasyon niya na yun, ha? Ngayon, para malaman sana natin ang totoo, ipatawag mo kasi pangalan ng Pangulo ang nakasalalay dito. Eh. Oo. Ba't tayo mong ipatawag? Ang kumuha daw na ang tumanggap ng pera ay yung Yusek Jojo Cadiz. Cadiz. Sa dalawang pagkakataon. Oho. December 2, 2025, December 5, 2025. Pati yung ginamit na sasakyan, dinescribe niya eh. Oho. The December 2 isang Grand Elite. December 5, dalawang Grand Elite na ang ginamit. Dahil 800 million yun. Opo. December 2, 200 million. Kaya kailangan 1 billion ang diniliver. Dinescribe ang sasakyan ni Yusek Jojo Cadiz, isang black na Fortuner, kasama yung driver. At ginamit ang mga sasakyan na yun para i-deliver daw sa bahay ng Pangulo sa Nara Street. Di ba mabuti na tawagin mo yun kasi pati pangalan ng Pangulo nadawit na eh. nga. Ayaw niyang tawagin si Saldico. Ito yung pinag-uusapan natin eh. Ayaw niya talaga na makumpleto yung picture. Ikaw ba, Jen, nagdo-drawing ka ng tao? Nai-drawing mo na eh. Opo. Oho. Hanggang balikat, pero yung ulo wala. Sa palagay mo ba eh, Pipirmahan. sa palagay mo may say yung drawing mo? Wala. Kahit saan patimpalak ng drawing sa buong mundo na isasubmit mo yung drawing mo, Opo. walang tatanggap yan eh. Kulang. Kahit na maganda yung pagkakadrawing mo mula sa talampakan hanggang balikat.
Kung walang ulo. Ba, Wala na bang ulo eh. Oho. Pipirma ka ba? May pirmahan mo. Ito yung problema eh. Ngayon, pinipilit niya na pumirma kami. Kami pa ngayon ang may kasalanan kung bakit daw nabibinbin ang kanyang pagdinig.